Maraming salamat sa Ako Bicol. Yan, ito po yung party list na based in Ako Bicol is particularly in Albay, Legazpi. Dahil Legazpi, Albay sa Bicol. Dahil nga po sa napakamatagumpay na pagdala nila sa grupong SB19 na sobrang pinasaya ang mga kapwa natin Oragon dyan. Pati na yung mga kanugnog katabing probinsya at lugar. Pati na yung may mga from Lucena, Quezon, Metro Manila, hindi lang dun sa 6 na probinsya at 3 syudad, 3 cities na ba? Basta. Nakalimutan ko na. Diyan sa Bicolandia, kahit yung mga islanders na tinatawag, like sa Masbate, sa Catanduanes, ganyan-ganyan. Talagang naglaan sila ng oras para panuurin ang SB19 last June 14th diyan po sa open area ng dating old Legazpi Airport diyan. Na nung nakaraang taon nga po ay nagbibida ako diyan at isa ako sa mga host nung for 2 nights na mga programa na dinala naman doon ng Ako Bicol, sina Sara Geronimo at Bamboo with Mateo Gutichel on the side. Tapos ando doon din si Apple the App. Tapos yung next night ang Eraserheads na Eraserhead member na si El Buendia and Jericho Rosales. Ang saya-saya ko rin nung nag-host na kami ng mga time. Kaya lang this time, medyo naging busy ang inyong lola, ang inyong lingkod dahil natuloy din yung pakikipag-meeting natin sa isang napakabongga at talaga namang wow na ating idol, ang Star for All Seasons, the great Vilma Santos at Dali De Leon, o diba? Hindi ko muna i-reveal kung ano yon, basta may pinag-uusapang napakabongga with yung mga team ni Dali, ang mga producer niya at mga collaboration with some Hollywood chucho. O, di ba? Abangan nyo yung mga Vilmates. Ibabalita ko rin yan sa inyo sa mga susunod na pagkakataon. So dahil doon, that was June 13 and 14, so hindi talaga ako nakabalik. Although hindi rin naman po na-confirm kasi yung invitation po sa akin ni Tita Maylin ko, ang dakilang may bahay ng Ako Bicol Congressman na si Zaldi ko, na nasa abroad din yata si that time nasa Europe. So hindi nagtugma-tugma. Kaya hindi ako naka-join, pero yung kaibigan natin na si Miss Jocelyn, isang FM DJ or host diyan sa ABS-CBN radio station diyan sa Bicol, na naging co-host ko rin last year. Siya yung nagbibigay sa akin ng mga balita. Sabi niya, "Naku, Papa Ambet, ang saya-saya, na-miss ka namin dito." Ganyan-ganyan. At sobrang hinahangaan niya at sinasaluduhan niya ang Ako Bicol, Ako Bicol of course, ang SB19, dahil grabe, wala ka daw itulak kabigan sa kasikatan ng mga to. Although syempre nandiyan si Stel, si Josh, si Justin, si Pablo, at saka si Ken or Felipe. Diba na talagang very accommodating, very alam mo yon na kahit anong i-request sa kanila, ginagawa nila yung mga sikat nilang kanta mula sa Dungka, sa Dam, Mapa, at kung ano-ano pa, ay talaga namang well received ng mga tao na umaabot daw ng parang last year kami, kung meron kaming 80 to 85,000 na mga members ng crowd o audience na nanood sa amin. Parang ganun din. Kaya lang this time kasi ang difference is parang may konting halaga, may entrance fee yata na 499 to 1,000 ba or something. Syempre para siguro sa mga production at para sa mga iba pang bagay na pinagkagastahan ng mga nagdala doon ng show, dahil ang bibigat naman talaga, dahil may Korean singer pa silang isinama just forgot the name kasi ako, alam mo naman ako pag mga Korean names, napaulit-ulit lang din sila, mga Lee Sung Kanyang, Kim Sung Chun. Hindi ko na maalala, pero napakakilalang Korean artist ito at singer na kinagiliwan din kasi ang galing-galing daw pong kumanta ng Tagalog at nagtatagalog talaga. So ito yung nakasabay ng SB19. Pero syempre, yung pinaka-main focus, SB19, lalo pat may mga surprises na binigay. Tawan-tawa nga kami doon sa forward sa aming video na bumabati itong si Pablo ng maraming salamat Bacolod, hello Bacolod. Tapos kinorek na ni Stel, "Uy, hindi, nasa Bicol tayo." Bicol kasi ang laki-laki ng backdrop na may yung volcano sa likod nila. Tapos binigyan din ng surprise birthday party. Kasi nag-birthday si Stel ng June 16. Although June 14 nandun, so advance na rin. So nag-blow siya ng candle niya doon, ng cake, blah blah blah, ganyan. At grabe, ang pinaka-naloka kami, yung mga video na pinadala sa amin, na hindi lang mga bading at mga babae ang
alam mo yon, nakikipagharutan dito sa 5 miyembro ng SB19, mga ka-18 at mga kamahalima na I love you, na alam mo yun, nakikipagbardagulan, na nakikipaglokohan. Tapos very accommodating itong sinano. Grabe, ang daming kahit ako pag nakita ko, iba na mag-perform ngayon si ang dami na nilang, okay, admittedly ako talaga, ang bias ko talaga, nangunguna dyan si Stel, si Pablo, yung dalawa. Kasi mas lagi ko silang nakikita pag wala sila sa grupo. Mas lagi ko silang napapanood sa ibang programa pag wala sa grupo. Pero, pagtututukan mo rin, itong si Ken, tapos si Josh, at saka si Justin, ay, ihihilera mo rin ang kagalingan nila at saka kapugi. Ang sarap-sarap din. Si Justin, saka si Ken. Hello, charot! Di ba? Tapos biglang may chismis. Tinatanong ako ng mga ibang taga Bicol. Sabi, Papa Ambe, totoo ba yung magiging part daw ng Encantadia na ongoing na ngayon sa GMA7 na nagsimula nang ipinalabas last week or last Monday lang na tawag dito? May isa yatang member o dalawang members ng SB19 na magkakaroon ng mga special participation or role. May mga ganun. Since hindi rin naman ako na-imbita doon sa media ko ng Encantadia, nagtanong-tanong tayo doon sa mga regular at hindi nila din ni-reveal. Basta sinabi na lang kung sakasakali, abangan daw natin. May mga ganun pa surprise. Alam mo naman ngayon. Pero since may lumalabas ng mga parang teaser ba or anong tawag dito, parang photo na mga photos na makikita mo was it Justin na nakabitin, lambitin na naka-attire, naka-costume ng Encantadia. So iniisip na rin namin baka nga isa si Justin, at meron pa daw. Iyon ang alamin din natin sa mga baka mas updated itong mga ka-18 kamahalima natin na mga viewers dahil alam ko ang dami kayong nanonood dyan sa akin. Gaya ng mga sa schedule pa lang maluloka ka na kasi grabe ang mga schedule nila kahit nasa katatapos lang nila ng kanilang nung May 31 at saka June 1 na kick-off sa Philippine Arena na for the very first time, ayan, confirmed na po yan, ang bukod tanging ang SB19 ang nakapagtala ng 2-night sold-out concert sa Philippine Arena with a audience capacity of 60 plus thousand. Grabe, dati 55,000 lang, ngayon 60,000 na. Kasi nga, ang dami-dami palang mas, alam mo yon yung mga nakatayo at saka, basta yun ang record na according, hindi ko lang mahanap ngayon dito sa phone ko, yung pinanggalingan ng balitang yan. Pero, yun ang totoo na, anong tawag dito, sa 2-night na yan, wala pang nakaka-break ng record na yan. Sila pa rin ang may hawak. At, parang imposible nang ma-break yung record na yan unless sila uli ang magko-concert, sila makakapag-break ng record. But anyway, speaking of which, sana yan? Ang dami kong picture pala sa sa Beauty Empire, sa susunod na yan. Speaking of which, nasaan na yun? Eto na. July 12, ayun, okay. June 30, nagsimula nga yung Estel Room anniversary all day. Tapos, kinabukasan, 14, Bicol Loco Music Festival, yun nga po sa Old Airport sa Legazpi City, Albay. Tapos nung June 15, si Justin naman nagkaroon ng Visar Society 343. Tapos nag-vlog ang simula at wakas, kick-off nila nung Sunday din. Tapos dire-diretso sila noon sa pag-guest sa Binibining Pilipinas na sila yung nag-serenade doon sa mga beauties ng Binibining Pilipinas na bonggang-bongga. Tapos makikita mo doon sa mga video na kumakala, talagang bawat isang member nakatitig doon sa mga magagandang nila, gano'n parang, gandang-ganda sila. And of course, base dito sa schedule kan, ngayong, nung June 21, 2025, Hito Pop Music Awards, hindi namin alam kung sa itong Hito. And then, Friday po, ng June 27, may mga sila with Aruma sa Bahasa. I'm sure Bahasa Indonesia ito, di ba doon? All day yan. And then, Sunday, all day uli sila ng simula at wakas ng worldwide kick-off nila sa New Taipei. Yun na yun, sa Taipei na sila doon. And Monday, susundan na yan ng mga July schedule nila. May nakita ko ditong
July 14 sa City National Grove of Anaheim sa LA ito, sa US. And then sa July 19, si Arena rin sa Pickering Casino, LA uli ito. Hindi ko na nakuha yung mga ibang schedule, but punong-puno nga. Pero bago nga sila mag-abroad at bago nga nilang umpisan itong yung kanilang series dito sa Taipei, may mga iba pa mga schedule at may kanya-kanya silang mga pinagkakaabalahan bawat isa sa kanila. As we said nga, may dalawa yatang member na mapapasama dito sa Encantadia. Hindi pa natin ako-confirm, although may lumabas na mga litrato dun sa kay Justin. And then, of course, itong si Stel at saka si Pablo na kinaaaliwan din namin. At may isipin mo, naging big fan ako. The nearest daw na talagang sobrang nabaliw-baliw doon ako ay yung Eraserheads na talagang yun yung grupo na talagang lagi ko rin sinusundan. Pero mas na doble pa yung pag-ano ko ngayon pagiging fan ko ng SB19. Ewan ko ba kung bakit. Ang saya-saya lang ng mga ganyang karanasan, ng mga ganyang kwento. Basta for as long as nagbibigay ng inspirasyon at positive na vibe sa atin, keep lang natin. Gora lang tayo. Muli, kagaya dito sa Unbearable Channel, Gora lang ng Gora. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat po sa inyong lahat mula dito sa Unbearable Channel. Ang mga sponsors, thank you. Sa shoutout ko, Lani Michelle, Sophie Estebes, Lolita Di Dios Katsuki, maraming thank you. O diba, kay Bel Constantino, at sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, USA, Canada, at mga friends natin dyan. I love you.